ng dalawang pusong totoong nagmamahalan. Pero paano kung pati ang pinaka-importante sa isang relasyon ay magiging isang malaking pagsubok na sa inyong dalawa? Komunikasyon. Paano kung distansya at komunikasyon na ang sumusubok sa inyong pag-iibigan? Sabi ng iba, dito daw mapapatunayan kung hanggang saan ang mararating ng inyong pagmamahalan. Ikaw kabarangay, nagawa mo na bang makasurvive sa isang long-distance relationship? Nagawa mo na bang labanan ng tukso? At nagawa mo na bang ipaglaban ang iyong pagmamahal kahit milya-milya ang inyong pagitan? Yan ang buod ng ating programa at ang ating kwento ngayong hapon. Pininya na ka. Hindi, doble pinya. Kapag-iwan ng aral sa ating mga kabarangay na inyong tagapakinig. Wala. Kaya na. Third year high school nang maging magkarelasyon kami ni Kenzo, Mama Mia. Tumagal ang relasyon namin hanggang sa college. Group sa lugar at university namin. Madalas silang naiimbitahan na magsayaw sa iba't ibang lugar at piyesta kasi sikat talaga sila noong panahon namin. Madalas din kasi silang nananalo ng mga dance competitions na sinasalihan nila. At ako naman, Mama Mia, bilang isang supportive girlfriend, ay palagi akong sumasama sa mga racket nila. Gusto ko kasing maipakita at maiparamdam kay Kenzo ang suporta ko. Makaharap man o likod ng stage na sinasayawan ng boyfriend ko. Congrats! Nanalo kayo! Hindi ako makapaniwala eh. Bakit mo hindi ka makapaniwala? Hindi kasi, ang galing ng mga kalaban namin ng ibang grupo. Nakita mo naman yung pagdami at pagtalo nila sa stage kanina. Grabe yung palakpakan ng mga tao. Grabe din naman yung sigaw kanina nung kayo na yung sumasayaw sa stage ah. Kulang nga lang yung magpastos ko sa lakas ng sigaw ko eh. Oo nga, babe. Narinig yung boses mo. Kahit sobrang dami ng tao sa harap ng stage, nangihibabaw yung boses mo sa mandinig ko. Talaga ah? Kahit ang daming magagandang babae yung sumisigaw lang, ang papa naman ako na! Hindi naman ako ang tinutukoy nila. Pero hindi ikaw. Babe, ikaw na naman ang nakapula kanina sa stage, no? At ikaw din ang pinakagwapo sa grupo nyo. Kaya nga pala yung pangalan mo na lang din sumisigaw nila eh. Oo, magsiselos ka na naman. Hindi ako magsiselos kasi alam ko naman ako lang ang maganda sa paningin mo. Siyempre naman, ikaw lang ang babe ko, kaya ikaw lang din ang mahal ko. Pero grabe, hindi pa rin ako makapaniwala na kami magka-champion sa dance competition na to. Maniwala ka na kasi hawak mo na yung trophy ng grupo nyo, oh! Ano ka ba? Saka sabi ko naman sa'yo, malaki talaga ang improvement nyo ng mga grupo mo mula nung nakaraang buwan. Sulit ang halos araw-araw na pagpupuyat nyo para sa rehearsal. Pati na rin ang pagkukulit mo, para masamahan kami ng grupo ko, babe. Thank you ha, kasi lagi ka na nandyan. Hindi lang para sa akin, kundi para na rin sa mga kasamahan ko. Sobrang napapalakas mo lang namin. Tapos madalas, ikaw ang sagot sa mga pagkain na inumin sa rehearsal. Napakalaking tulong talaga nun para sa amin, eh. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Nasa buong grupo nyo ang suporta ko. Alam ko kasi na balang araw, sobrang sisikat kayo. Kaya ngayon pa lang gusto ko nang iparamdam sa inyo, lalo na sa'yo ha, na ako lang talaga ang number one fan nyo. At syempre, ikaw din ang number one and only one dito sa puso ko. Pero babe, pangatawanan mo yung mga sinasabi mo ha, lalo na kapag sumikat na talaga kayo ng bongga-bongga. Sigurado ako na mas nandami pa ang mga tagahanga nyo, lalo na sa'yo. Kaya ngayon pa lang, gusto ko na mangako sa akin na hindi ka talaga magbabago kahit sobrang sumikat ka na. Para sa lupa! Mata sa langit. Hindi ko makalimutan yan, babe. Kahit kailan, hindi yan ang ulo ko. At mas lalo, hindi rin mababago ang pagmamahal ko para sa'yo. Ako yan. Ikaw ang una at huling babaeng mamahalin ko, Clarice. Mama Mia, si Kenzo ang first boyfriend ko. At ako rin naman ang first girlfriend niya. At kahit sikat talaga ang dance group nila sa lugar at university namin, kahit kailan ay hindi siya gumawa ng kahit na anong bagay na ikasisira ng tiwala ko sa kanya. Ramdam ko na siya talaga ang pinakasikat sa grupo nila dahil siya ang pinakagwapo at ang may pinakamalakas na dating. Matangkad kasi si Kenzo, Mama Mia. Maputi at chinito pa. Kaya naman sa mga event kung saan sumasayaw ang grupo nila, si Kenzo ang palaging pinipilian ng mga babae. Mabuti na lang talaga at faithful itong si Kenzo sa relasyon namin. Kaya hindi namin pinag-aawayan ang kahit na anong tungkol sa third party. Nagpatuloy sa pagsasayaw ang grupo ni Kenzo, Mama Mia. Pinagkakakitaan na nila yun sa mga piyesta sa lugar namin at sa mga contest na sinasalihan nila. Hindi niya binibitawan ang pagsasayaw hanggang sa makatapos na ako ng pag-aaral ko sa college.
Pero dahil nga kumikita na si Enzo sa pagsasayaw ng grupo nila, ay hindi na niya tinapos pa ang kanyang pag-aaral at nag-part-time na lang siya sa isang gas station. Ayaw niya munang magkaroon ng full-time na trabaho dahil ayaw niyang mapabayaan ang grupo nila at ang pagsasayaw niya. 2 taon na rin akong nagtatrabaho noon nang magdesisyon kami ni Kenzo Mama Mia na magsama na sa iisang bahay. Saan ka na rin? Dito mo. Alam mo pala rin nito eh. Sila na kami ka pala. Kasi kakaluto ko lang itong paborito mong dinuguan. Nakabili kasi ako ng murang karne at naman ng baboy kanina sa palengke. Sakto. Kasi nagugutom na rin ako, babe. Maupo ka na dito, maghahain na rin ako. Bumili ka. Bakit nga pala ang aga mong nakauwi ngayon? Nagtitigil na naman kasi yung supervisor namin. Kaya dalawang tao lang na iwan doon sa gas station. Kapag ilang araw daw, hindi naman daw mas masyadong maraming papagas kaya hindi na kailangan ng maraming staff. Oo, ganun ba? Pero di ba dapat magkikita kayo ng mga grupo mo? Nagsabi mo kasi kahapon, may dance rehearsal kayo ngayon. Ay, hindi naman ang pagkikita namin kanina. Kaya lang, hindi naman